Senyor Rizal, na-aresto ka namin. Nangyari nga ang dapat namin. Konsumadong S. Sumalangit na nga. Ang alam ko, pininyagan din siya sa simbahan ng Kalamba kung saan siya pinanganak. Ang pamilyang iyon ay kulang sapagkat mayroong matagal nang sumalangit. Mayroong isang sumunod kay Maestro bago si Josefa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Buenos dias, hermanos y hermanas. Tayo ngayon ay narito upang saksihan ang pagbibinyag sa isa nating kababayan mula dito sa Kalamba. Maaari lumapit dito ang mga ina para makita niyo. Ano pong pangalan ng ating bibigyan? Jose Protasio po, Padre. Bueno, Jose Protasio, ego de bautizo in nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Maaari lumapit ang padrinos at madrinas dito sa katalangatan ng Diyos. Matunog din ang pangalan ni Maestro sapagkat galing sa isang kilalang pamilya mula sa mahabang linya ng mga prinsipalya, mga Diyos
at halo rin ang pangalan sa politika. Ano kaya ang pakiramdam na mabuhay sa isang malaki at masayang pamilya? Ate Neneng, maghain na daw po para sa punan, sabi ni Ama. Sisa, maaari mo ba akong tulungan mag-hike sa ating hapag? Tamang-tama, luto na ang buka. Kuya Shadow, maaari ka po bang magdala ng isang silya? Sumunod kay Narcisa ay si Olympia, Lucia, Maria, ikapito si Maestro Jose, Josefa, Trinidad at Soledad Rizal. Iha, nababalik ko'y kanina mo ba ako sinusundan? Anong iyong ngalan? Concepcion po, Maestro. Isa sa mga estudyante niyo sa Dapitan. Minsan ay iniisip ko, bakit ganoon na lamang katalino ang maestro? Naaalala ko, bukod sa pagtuturo ng Donya sa kanya, sumunod doon ay ang pagdating niya sa binyan. Maging mabait ka sa maestro mo, Pepe, sapagkat sa kanyang matutunan ng maraming bagay. Bienvenido. Buenos dias, maestro. Maalam ka bang mag-Espanyol o kaya Latin? Kaunti lamang po, maestro. Bueno. Stupido! Oh, ano nangyari? Makinig kayo. Para que puedas aprendes más español, tienes que leerlos. ¿Entiendes? Si, Maestro. Tingnan natin ang tapang mo. Dito nagsimula ang mga karangalang natanggap ni Maestro Rizal sapagkat siya ang pinakaangat at matalinong estudyante sa klase ng kaniyang Maestro Cruz. Tumungo si Maestro sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang kaniyang edukasyon. Kamusta ang resulta mo, Pepe? Pasado. Nakapasa si Maestro sa Litran, ngunit nagpunta pa rin siya sa Ateneo upang mag-aral. Ayaw tanggapin si Maestro sa Ateneo dahil sa dalawang dahilan. Una, huli na siya sa pagbabatala ng aming eskwelahan. At ikalawa, hindi angkop ang kanyang katawan para sa kanyang edad, lalo ng kanyang ulo. Nakapasok pa rin si Maestro sa tulong ni Manuel Burgos na pamangkin ni Padre Burgos. Segunda Ginoo. Segunda Katiba. Jose Mercado.
nakapasok ang maestro sa Santo Tomas sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang ina. Tinapos niya ang unang kursong filosofiya sapagkat hindi pa siya sigurado sa kung ano ang nais niyang tahakin. Matapos ito, tinapos niya ang kursong medisina. Higit sa lahat, hindi pa rin niya binibitawan ang pagkahilig sa pagsusulat. Minsan, hindi sigurado ang isang tao sa landas na kanyang nais tahakin. Tanging ang mga taong may lakas ng loob, pangarap at pagmamahal ay hahamaking mahanap ang sarili niyang daan. Ate Saturnina, kumusta ang sitwasyon ng bawat isa sa ating tahanan? Kamusta ang ating ina? Patuloy pa rin ba ang paglala ng kalagayan ng kanyang mata? Patawad, hindi pa oras ng aking pag-uwi sapagkat hindi pa rito natatapos ang aking misyon. Higit na mas malalim ang pinaghuhugutan ng aking misyon, hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa bayan. Napakaraming bansa ang nilakbay ni Maestro upang mag-aral. Natapos niyang makuha ang lisensya sa medisina. Lumipat siya sa Berlin upang ipagpatuloy ang misyong kanyang nasimulan. Hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa bayan. Misyon ko ang kalayaan ng aking inang bayan, ang makalaya sa mga kamaong mahigpit na nakakuyom sa buhay ng mga Pilipino, hindi lamang para sa sariling pamilya, kundi para sa bayan. Dahil ang bayan, ang pamilya. Si Maestro lang ang nakakaalam ng dahilan. Maraming dahilan ni hindi mabibilang ng aking mga daliri sa kamay. Matapos ang napakaraming taong pag-aaral ni Maestro sa Maynila, umalis siya ng bansa at pinagpatuloy pa ang pag-aaral sa Espanya. Minsan ay aking naiisip kung ano na ang kalagayan ng aking pamilya sa Pilipinas. Matapos maisapubliko ni Maestro ang Noli Me Tangere, nagkagulo ang bansang Pilipinas. Sa kanina, patunog ang nadala ng iyong kapatid at tila ba'y maraming nilalamig. Paniguradong sumisiklab na naman sa galit ang mga Espanyol sapagkat parating ito sa kanila. May isip nila na kinakalaban na sila natin mga Pilipino. Lagi ngayon ito sapagkat lubos na kami pag-umayos sa dito tayo. Hindi ba't talagang nawawaka? Dapat malaman ang bawat isa ang hirap na kunso. Pagmamahal sa bayan? Kahit kapag kaya bayan, ang napakalaking kamangimangan. Kayo, pamilya Rizal, mga lahi kayo ng Erehe.
Masyado nang kinakalaban ng kapatid nyo ang pamahalatang simbahan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa mga kote nyo. Kukunin na namin ang mga lupang pinagkaloob namin sa inyo. Padre! Itinutuwid lamang ng aking kapatid ang baluktot na sistema niyo. Mas baluktot ang isipan ng kapatid nyo. Lumayas kayo dito! Halina! Jose Rizal. Mother Balsford. Antonio Luna. Good morning, Dr. Jose. Good morning, Miss Josephine Bracken. Sa lahat ng mga nagkagandahang dilag na dumaan sa buhay ni Maestro, tuluyang nahulog ang kanyang loob kay binibining nagngangalang Josephine Bracken. Hindi man napatunayan, marami ang sabi-sabing mayroong isang anak si Maestro Rizal. Sinasabing madugo ang sinapit ng babae sapagkat nalaglag ang bata dahil sa kapilyohan ni Maestro at hindi sinasadyang nagulat ang babae na sanhi ng biglaang pagdugo. Itinatag natin ang Liga Filipina para maging solusyon o susi sa ating kalayaan. Senyor Rizal, inaaresto ka namin. Mangyari na ang dapat mangyari. Preparan! Apunten! Consumatum es. Fuego! Ha, disculpe. Mayroon ka bang tukoy na bagong puntod? Jose, ang aking anak. Nais ko lamang magpasalamat. Ano ang ngalan mo? Kapani-paniwala pa rin ba na ginagabayan tayo ng mga mahal natin sa buhay na matagal nang pumanaw?
Tila isang bantala na parating nariyan, nakikinig, nagmamasid.